Ira POV. Seems like I'm not the only one drawn to you. Mom's starting to steal your attention for me. Sa ad ni Dark na ikinatawa ko, hindi maipinta ang mukha niya kanina. Siya naman talagang sadya ko sa pagbisita ko sa base nila, pero napunta lahat ng atensyon ko sa mami niya. You have me now. I'm all yours. Nakita ko ang pagguhit na nakakalokong ngiti sa labi niya. Wag dito, Dark. May kasalanan ka pa sa akin. What did I do? Pinaalam mo na pala kay Tita Mayuming tungkol sa akin? Sa atin nang hindi ko alam. I was cornered earlier. Wala mo lang akong naihanda sa paghaharap namin kanina. At least man lang, diba? May dala ko para sa kanya. Nakakahiya. Your presence alone is enough to make my mom happy. I didn't even know you were going to visit us suddenly. Kanina ko lang din nabanggit sa kanyang tungkol sa'yo. She's still overwhelmed. The fact that you're alive. It's like the universe answered her desperate prayers. Masaya ako natanggap niya ako kahit ako naman tagang dahilan kung bakit. Her love for you is no different from a mother to her own child. Itinigil ni Dark ang sasakyan na makarating kami sa parking lot. Inabot niya ang mukha ko at pinunasan ang mga luhang patuloy na kumakawalas sa mga mata ko. Nakaka-guilty lang kasi. I'm really sorry for the pain your parents may have caused your family. We never held a grudge against your parents. You were a victim too. Ama Burton, sila ang punot dulo ng lahat ng to. They should be held responsible. I feel so lucky to have Dark in my life. I can't imagine getting through things without him. Good evening, boss. Bati sa amin ni Gonza at Lito nang pagbuksan nila kami ng pinto. Thank you. Nauna akong pumasok sa kondo dahil kinausap pa ni Dark ang dalawa sa labas. Mukhang seryosong pag-uusapan nila. Habang hindi hintay si Dark, tumambay na muna ako sa rooftop. Tinawagan ko si Sol para sana kamustahin siya. Pero nagulat ako nang patayan niya ako ng tawag. Ganun din si Marcelino. Okay lang ba silang dalawa? Marcelino calling. This is all your fault? Bungad sa akin ni Marcelino nang sagutin ko ang tawag niya. Ha? Anong ginawa? Ayaw niya na akong kausapin. Problemado niyang pahayag sa kabilang linya. Si Sol bang tinutukoy mo? Yes. Imbis sa sabayan ng stress niya, ay lihim na lang akong napatawa. Inilayo ko pa ang phone ko sa akin para hindi niya ako marinig. Hindi ako makapaniwala na problemado ang gay best friend ko sa isang babae. Sa babae. Dark, who are you talking to? Kunot noong tanong ni Dark sa akin bago tingnan ang phone na hinablot niya sa akin. Mura niya sa kabilang linya bago yun patayin. Ang rude mo? Si Marcelino lang yun. Just when I finally get to have you all to myself, he tries to steal your attention away from me? No way. I won't allow it. Wag kang ang OA. Humihingi lang tulong sa problema niya sa babae ang kaibigan ko. Girl problem? Si Marcelino, right? I don't know the whole story, but they're making progress. Hinila ko patayo ni Dark, tapos siya naman ang umupo sa paborito kong swimming sofa na inuupuan ko kanina. Hey, that's my seat! Reklamo ko, pero kaagad din akong napaupo sa hita niya nang hilahin niya ulit ako. Better! Yumakap si Dark sa bewang ko at ibinaon ang mukha niya sa leeg ko. Bakit ang tagal mo kanina? May problema ba? Tanong ko habang sinusuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri ko. Nothing, sagot niya. Liar? Hindi ako naniniwalang wala lang mga pinag-usapan nila kanina ni Gonza. Talk to me. If something's bothering you, especially if it involves me, I'd rather face it with you than be left in the dark. Ayokong nakaupo lang dito habang ikaw ay ang daming pasang problema. Inaangat niya ang tingin niya sa akin. I didn't want to burden you with more than you're already handling, pero nag-aalala ko na walang dahilan. I'll tell you everything once I get confirmation, okay? For now, just stay with me. Hinawakan niya magkabila kong pisngi, saka niya hinalikan ng labi ko. I kissed him back. You're not planning to take me here? Why not?
Masyadong open dito, Dark. Gusto mo bang ano ang bagsak ng video natin kapag may nakakita sa atin? Hindi mo ata ganun kakilalang asawa mo. I'll hunt them, torture them, and I'll kiss him to shut him up. Napakapit ako sa batok niya na maramdaman ang pag-angat ko. I don't just want to relax with you and kiss you. I want to explore everything inch of you, starting in the tub. Sounds exciting. Sagot ko. Hindi pa kami nakakapasok sa banyo ay nagawa na niya kaagad na hubarin ang lahat ng saplot namin. Pumasok kami sa banyo na puno ang init ng katawan. Our bodies ache for one another. Hindi na kailangan ipaliwanag ang mga salita ang aming halik ay sapat na malakas. Kung gaano namin namiss ang isa't isa, kung gaano namin to pinagnanasaan. Bawat tampi, bawat hininga, puro apoy. At ilang ulit akong inangkin ni Dark. Na what? Tanong ko sa kanya habang pinaniningkitan siya na mata. Para kasi may balak na naman siya. Nothing. I'll let you rest. Ma-achieve din natin ang mga 10 rounds, maybe more. Pahayag niya na nagpalaglag ng pangako. He laughed again, kaya naman natawa na rin ako. Loko talaga. Yumakap ako sa bewang niya. Ramdam ko ang init ng hubad naming katawan sa ilalim ng kumot na nagtatakip sa amin. Nahanap mo na bang katawan niya? Nag-alinlangan akong tanungin siya tungkol dito. Ngunit nag-ipon ako ng lakas ng loob na gawin iyon. Hindi pa. Kanina pa kami naghahanap. Hanggat walang katawan kaming nakikita, ay buhay siya para sa amin. Sagot ni Dark. I'll keep praying for a miracle so she comes back safe and healthy. Humigpit ang yakap namin sa isa't isa. Dahil na rin sa kapuguran, kaya naman nakatulog agad ako. Sol? Tawag ko kay Sol na makasulubong siya sa hallway. She seems down. Can I talk to you for a second? Okay. About yesterday. Panimula ko. You got it wrong kung iniisip mong may relasyon kami ni Marcelino. Ang totoo niyan, bata pa lang kami magkakilala na kami. Best friend kami hanggang sa paglaki, pero nawalang relasyon yun nung mapadpad ako rito sa syudad. Bakit hindi mo sa akin sinabi nung una pa lang? Our relationship became complicated. Hindi na kami katulad ng dati. We grow apart. At sa tingin ko, ay hindi magandang kwento yon. Okay na ba kayo ngayon? Yes. Ngiting sagot ko. Ilang sandali kaming binalot ng katahimikan. Nakakapanibagong pagiging tahimik ng isang to. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Saad ko. Are we still best friend? Tanong ko sa kanya. Gaga? Oo naman. Actually, may gusto din akong aminin sa'yo. Parang alam ko nang sasabihin niya. Nagselos talaga ako kahapon na mahuli ko kayo magkayakap. Sorry, pero hindi nang aaminin ko sa'yo. Ang totoo niyan, ay kami na, and we're actually living together. Hindi ko nakitang darating yon. Dumali yung usapan, kami lang dalawa. Pinag-uusapan yung mga lalaki namin. Namumula at naghahagik-hik na parang mga teenager. Hindi ko na rin itinago sa kanyang patungkol sa amin ni Dark. Nakakatampo ka pa rin? Pahayag niya. Likewise, bakit hindi mo sinabing nasa isang bubong lang kayo ni Marcy? I mean ni Marcelino. Tapos malalaman ko pa magjowa na kayo? At kailan pa? Nung birthday niya. Kinikilig na sagot ni Sol. See? Halos isang buwan mo na palang tinatago sa akin. Kamusta naman kayo ni Dark? Balik niyang tanong sa akin. We're doing great. I'm happy for you. Mukhang nasa Oxford Empire forever. Para ako nakakita ng multo na makitang lalaking akala ko'y matagal ng patay. Si Evan. Nandito siya ngayon. Kaharap kong buhay na buhay at humihinga. Pero ang mga mata niya, may kung ano sa mga mata niyang hindi ko maipaliwanag. Marami akong gustong sabihin at itanong sa kanya. Pero sa nakikita ko'y hindi siya nandito para makipagkamustahan sa akin. Inabot niya sa akin ang hawak niyang phone. Nag-aalangan pa ako kung kukunin ko yon, pero sa huli wala rin akong nagawa.
Are you happy to see him? Tanong ni Latter na nasa kabilang linya. Surprise! What do you want? Iritable kong tanong sa kanya. Nakakasira taga ng araw ang lalaki na to. Jake wants to see you. Get your butt on the car, gorgeous, and see you soon. Siya nga pala. Baka isipin mo na inistab ka ni Evan dahil hindi siya nagsasalita o sumasagot sa'yo. But the truth is, Jake cut his tongue. Nagulantang ako dahil sa narinig ko. Ang blangkong ekspresyon ni Evan, iyon ang kaninang bumabagabag sa akin na makita ko siya ulit. There's no life left in his eyes, just a cold reflection of someone who's already gone. Anong ginawa nila sa'yo? Sumama ako kay Evan. Baka ito na rin ang pagkakataon ko para makita muli si Bella. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit nangyaring lahat ng to sa'yo. He lied for my sake. He took the fall for me, and this is what it cost him. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit ang pagkakakuyom sa bag na hawak ko. Galit ako, pero to be honest, ay natatakot din ako. What if ako yung reason kung bakit nahihirapan ng mga taong nakapaligid sa akin? Paano kung ang lahat ng bagay ay nagtatapos sa pag-aalala sa akin? Pakiramdam ko ng umiiral ay sapat na upang maging isang pasanin. Ang katahimikan sa pagitan natin ay masakit kaysa sa mga salita. Kailangan na matigil ang kahibangang to Jake. He's too much. Dapat sa demonyong katulad niya ay binabaon ng buhay. Pagdating ko sa mansion, ay si Latter kaagad ang unang sumalubong sa akin. Hindi ko siya pinansin. Nilampasan ko lang siya at dire-diretsyong naglakad patungo sa opisina ni Jake. Marahas kong binuksan ang pinto ng opisina, pero kaagad na kumunot ang noo ko na makitang walang katao-tao sa loob. Hindi mo kasi ako pinansin kaagad eh. Pahayag ni Latter na nasa likuran ko. Nasa kwarto siya ni Bella. Kumalubog ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Hindi na lakad ang ginawa ko kundi takbo. Hindi magandang pakiramdam ko rito. Ni minsan, ay hindi siya nag-abala para tingnan man lang sa mukhang apo niya. Anong binabalak niya? Bella? Sisi! Tawag sa akin ni Bella na makita ko. I miss you! Tumakbo siya papunta sa akin kaya naman sinalubong ko siya na mahigpit na yakap. Hinanap ng mga mata ko si Jake. Nakaupo siya sa sofa katabi sa Antoinette. Nakatayo man sa gilid niya si Elliot at tatlo niya pang bodyguard. Sa sulok ay nakita ko si Nanay Inday. Baka sa mukha niya ang takot dahil sa presensya ni Jake at mga kampo nito. Look, Sisi, gift nila Bella to eh. Masayang saad ni Bella, hawak ang bago niyang manika. Not ikaw? No, baby. Ngiti ko sa kanya. Nanlambot ang ekspresyon ko nang haplusin niya ang mukha ko. Nay, pakikuha muna naman si Bella. Aligagang lumapit sa amin si Nanay Inday at kinuha sa pagkakabuhat ko si Bella. Lalabas na dapat silang dalawa nang harangin ni Latter ang pinto. Hindi ikaw masusunod dito. Nakakalimutan mo atang nasa harap ng boss natin. God! I just want to punch that smug smile right off his face. Ano sa tingin ng ginagawa niyo? Sigaw ko nang agawin ng lalaki si Bella kay Nanay Inday. Lumabas sila sa kwarto, pero rinig ko ang pag-iyak at pagtawag sa akin ni Bella. Nay! Lalapitan ko na sana si Nanay Inday nang tutukan ako ng baril ng dalawang bodyguard ni Jake. Napaluha ako nang makitang pagtulak ni Latter kay Nanay Inday, kaya naman napaluhod to sa mismong harap ni Jake. Mukhang nakakalimutan mo tanda kung sinong amo mo. Siya ba? Siya ba nagpapasahod sa'yo? Napahagulhol na lang si Nanay Inday habang sinisigawan siya ni Latter. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Wala akong pakaalam sa baril na nakatutok sa akin. Paghakbang ko ay siya ring pagkasanila ng mga baril. I have what you want. Panimula ko. Let her go, and I'll tell you everything I know. I have the information. Sinanyasan ni Jake ang mga tauhan niya na ibaba ang mga baril nito. Nagulat ako na mailabas siyang baril at itutok yun mismo sa noo ni Nanay Inday.
If that info's fake, the next thing you hear, will be losing my patience. Marahas ako napalunok ng laway. I know exactly where your hideout. They won't see you coming. Malakas ang loob kong pahayag. Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi ni Jake. Inalis niya ang baril na nakatutok sa noon ni Nanay Inday, saka siya tumayo. She's lying, Dad? Kontra ni Shiloh. We can't trust her. Paano kung patibong niya lang yan, kasama mga Oxford? Pagkatapos ay magiging handa ako. At kapag dumating ako para sa kanila, ang bawat huling Oxford ay mahuhulog. Titiyakin ko na maaalala nila kung sino nagdala ng kanilang mga dulo. Ang mga salita ay nagpadala ng isang ginaw sa aking gulugod. Si Jake ay hindi lamang seryoso. Handa na siyang sunugin ang lahat upang sirain ng mga Oxford. Don't disappoint me, Ira. Pahayag nito na makalapit sa akin. Bring him in. Evan? Usal ko na makitang pagpasok ni Evan sa kwarto. Nalaki ang mga mata ko nang makita ang pagbagsak niya sa harap ko. Mabilis na bumuon sa noon niya ang bala ng baril na hawak ni Latter. Ang sigaw ni Nanay Inday at ang malakas sa putok ng baril ay parang malayong alingaw sa pandinig ko dahil sa nasaksihan ko. I froze. My whole body felt heavy. I'm placing my granddaughter's life in your hands. Break that trust, and she dies. Pagbabanta ni Jake bago niya ako iwang nakatulala na bangkay ng katawan ni Evan. Iha! Tawag sa akin ni Nanay Inday. Nasa kwarto ko silang dalawa ngayon ni Bella. Mahimbing nang natutulog sa kama ko ang bata habang kami ni Nanay tulala dahil sa mga nasaksihan namin kanina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maproseso ng utak ko ang pagkamatay ni Evan. Akala ko maililigtas ko siya kapag nawakasan ko ng kahibangan ni Jake. Pero nagkamali ako. Masyado ko minaliit ang sitwasyon. Po, pinunasan ko ang luha ko bago harapin si Nanay. Wala kang responsibilidad kay Bella. Hindi mo na kailangan bumalik pa rito. Isipin mo ang buhay mo sa labas ng mansyong to. Isipin mo kaligtasan mo, nak. Puno ng pagmamakaawang pahayag ni Nanay. Hindi ko kayo iiwanan ni Bella rito. Hindi sa kamay ng demonyong yon. Sa tingin mo ba kapag nagtagumpay siya, ibubuhayin ka niya? Asawa ka ng Oxford, kaya imposibleng hindi ka rin patayin ni Jake. Alam ko po, pero bago niya magawa yun, ilalayo ko muna kayo rito. Hindi kailangang maranasan ni Bella ang impyerno sa pamilyang to. Pahinal na pahayag ko. Where do you think you're going? Mataray na tanong ni Shiloh. Don't let her leave. Utos niya sa mga tauhan ng ama niya. Walang direktiba galing kay Jake na hindi ako po pwedeng umalis dito. Hindi mo ako maloloko. Alam ko may binabala ka. Isipin mo na gusto mong isipin. Hindi ako magsasayang ng laway para magpaliwanag sa'yo. Marahas ko siyang itinulak. Sa taas ng heels niya, ay tuloy na siyang na-out of balance at napasalampak sa sahig. Deserve. Bulong ko sa sarili ko. Pinanlisikan ko ng mga mata ang dalawang lalaki na humarang sa akin. Handa na sana ako manlaban nang biglang sumulpot sa Elliot. Let her go. Utos niya na kaagad namang sinunod ng dalawang bodyguard. What? She'll betray us. Siguradong sasabihin niya sa mga Oxford na alam na natin ang hideout nila. Katulad ng sinabi ko, ay hindi ko na sinayang ang enerhiya at laway ko kay Shiloh. May oras din siya sa akin. Punong-puno na ako sa kanya. Paano niya natitiis sa mga pagbabanta ng ama niya sa sarili niyang anak? Siya dapat ang nagpoprotekta kay Bella. Pero sa nakikita ko, ay mas masahol pa siya kaysa sa ama niya. Paglabas ko sa mansyon, ay mabilis na pumarada sa harap kong isang mamahaling sasakyan. Napamura ako sa utak ko nang ma-realize kung kanino ito. Latter? May diing sambit ko sa pangalan niya nang ibaba niya ang windshield. Either you walk into his car on your own, or I'm dragging in myself, baby. Kaysa makipagtalo pa sa kanya, ay sumunod lang ako. Are you scared of me?
Tanong niya sa akin habang minamaniobra ang sasakyan niya. Alam mo kasi, yung pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga trader. You're making me sick. You're not planning to betray us, right? No. Alam mo naman kung gaano ko kagalit sa mga Oxford dahil sa pagpatay nila sa mga magulang ko. That's our girl. Hinampas niya manibela sa tuwa nang marinig ang sinabi ko. Mukhang nakuha mo na ng tuloy ng loob ni Dark Oxford. What an idiot. Ngayon ay alam ko ng kahinaan niya. Pagdating pala sa pag-ibig, ay tatanga-tanga palang lalaking yun. Alam ko na sinabi lamang niya na upang pukawin ako. Ngunit hindi ko ibinigay sa kanyang reaksyon na gusto niya. Nanatili akong seryoso. Hindi itong daan ko pa uwi. Pahayag ko na mapansing papalayo sa syudad ang minamaneho ng sasakyan. You said you need your hideout. I want to see it for myself. I was screaming in my head out of her frustration. Kung nakakamatay lang, ginawa ko ng pagsumpa sa kanya sa isip ko, ay baka kanina pa siyang patay. I led him to the hideout. Ipinarada niya ang sasakyan ilang metro ang layo mula sa steel gate ng base. Making sure na hindi mahagip ng mga kamerang sasakyan niya. Nakita ko ang gumuhit ng ngisi sa labi niya. Hulaan ko, this is an underground basement? Nahimik lang ako at hindi siya sinagot. Kung ikaw ay nasa lugar ko at kailangan mong alisin ang kanilang hideout sa ilalim ng lupa, paano mo to gagawin? Kung ako ang nasa pwesto mo, uunahin ko munang obserbahan sila. Alamin kung sinong pumapasok, anong oras sila dumarating, gaano kadalas. Pag nakuha ko ng routine nila, hahanapin kong pinakatahimik na daan papasok. Siguro sa may vent o maintenance tunnel. Pero kung hindi na pwede ng palihim, gagawa ko ng distraction, something loud to pull their attention. Then hit the basement fast while they're scattered. Either way, I'll make sure I have clean exit before even stepping in. Damn, you're good! Komento niya. Ito ay parehong recycled taktika, lahat ng gumagamit. Ngunit ito ay tungkol sa pagpapatupad. Ang uri ng plano kung saan ang katahimikan ay ang gawain at pagkilos ay ang pakikipag-usap. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.